Masayahin at malambing na bata, ganyan ilarawan ni Lola Alet ang kanyang apo na si Chris Lawrence Fabian, 15 taong gulang. Mabait man po siya kahit na anong iutos mo sa kanya, malambing siya. Lunes ng umaga, nakasabay pa raw ni Lola Alet ang apo na mag-alusal bago pumasok ang bata sa paaralan. Tumatawa lang siya. Tapos, wala na siyang ulam. Yung ulam ko, binigay ko na lang sa kanya. Tapos, sabi ko sa kanya, good boy ka naman, sa'yo na yung ulam ko, magkakape na lang ako. Tapos sabi niya, thank you Lola. Hindi lubos maisip ni Lola Alet na yun na pala ang huli nilang almusal na pagsasaluhan. Dahil pagpasok ni Lawrence noong araw na iyon, June 22. Nasawi ang grade 10 student sa nangyaring papamaril sa San Jose National High School. Sa cellphone video na kuha ng isa sa mga klase ni Lawrence pasado alas 9 ng umaga, maririnig ang iyakan at sigawan ng mga estudyante. Sa mga oras na ito, nagsimula na raw magpaulan ng bala ang dalawang mag-aaral sa loob ng paaralan. Maya-maya pa, makikita si Lawrence na tumayo para dahan-dahang isara ang pinto ng kanilang classroom. Pero bago pa niya ito magawa, tinamaan na si Lawrence ng mga bala sa dibdib. Kasi sinave niya yung marami, yung sarili niya, hindi niya sinave. Dapat yung sarili niya, sinave niya. Isang araw, matapos ang papamaril sa San Jose National High School sa Tacloban, kinumusta ng resibo ang mga pamilya ng mga nasawing estudyante. Mga kapuso, isa pa ho sa mga biktima ng madugong papamaril sa San Jose High School ang pupuntahan po natin ngayon. May kiral lang po. Personal kong nakausap sina Nico at Ariet Daso, ang ama at ina ng nasawing si Nicole Daso, 15 taong gulang. Inabot niyo pa siya sa eskwelahan o sa ospital o paano ba? Hindi na sir. Dati doon pa lang sa kalsada, naman ko lang ang classmate niya yun na nagsabi sa akin na, Kuya, yung anak mo, baril. Opo. Andun, walang malay. Tapos hanggat na kausap ko yung teacher na natamaan na yung anak ko sa dibdib. Opo. Kalong-kalong niya, ginigising. Sa isang cellphone video, nahagip pa si Nicole na bitbit ng isang lalaki palabas ng eskwelahan. Sa mga oras na ito, wala na raw buhay si Nicole. Sobrang sakit talaga sir. Wala na. Sorry. 14 years lagaan sir. Ganyan lang mayayari. Para lang siya nagbaril ng aso. Hindi talaga siya katanggap-tanggap. Sa isa pang cellphone video na lumutang online, makikita ang isang ina na balisa at napaiyak na lamang sa labas ng paaralan matapos ang pamamaril. Hindi niya kasi makita ang kanyang anak na si Joyancy Separa, 15 taong gulang. Sugod agad ako sa paaralan. Nanginginig yung katawan ko, iyak ng iyak. May pumunta sa tabi ko, sabi niya, yung namatay daw doon, Joyancy Separa, na kaagad ako, parang, Diyos ko. Hindi raw agad naniwala si Jeneline, pero matapos daw niyang ikutin ang mga ospital, sumama na ang kutob ng ina. Inano ko sa sarili ko, nga hindi naman, buhay pa yung anak ko. Nandun lang yun sa ospital. Nang bumalik daw siya sa paaralan, naglakas loob na siyang silipin ng isa sa mga katawan na isinakay sa mobil ng pulis. Dito niya nakumpirma na si Joyancy nasawi dahil sa tama ng bala. Nakakaawa. Ngayon nga nakikita ko yung mukha niya sa kabaong, parang
Super sad siya. Di pa talaga siya ready. Kailanman hindi raw matatanggap ni Jeneline ang nangyari. Sinadya po yun. Kung buhay pa yung anak ko, sabihin ko, huwag niyong patayin yung anak ko ha, hindi yung nagbubuli sa inyo. Pero patay na yung anak ko. Ano pa yung masasabi ko? Anak, hindi man tayo magkasama ngayon, pero darating ang araw, magkasama rin tayong lahat. Sasamahan ka rin namin. Hayaan mo na lang kami yung malungkot sa'yo. Ikaw, magiging okay ka na. Padayon ka na lang. Sorry, Yasi. Sorry. Tanging panawagan ngayon ng mga nangungulilang pamilya, siguraduhing may mananagot para sa sinapit ng kanilang mga inosenteng mahal sa buhay. Sana maging patas sila, mabigyan ng ustisya yung nangyari sa apo ko at saka sa mga kaklase niya pang namatay, tsaka yung mga nasaktan. Dapat kung kailangan managot yung may-ari ng bahay. Siya, makulong iya, makulong. Hindi rin na mapapalik at buwit, sinabuhit ang anak ko. Ano nga ba ang mga nangyari bago pumutok ang nakagitimbal na trahedya sa San Jose National High School? Base sa inisyal na investigasyon ng pulisya, pasado alas 7 ng umaga, nag-flag ceremony ang buong paaralan sa kanilang open grounds. Sa mga oras na ito ayon sa mga guro, umattend daw ang grade 10 student na si Alias Nash habang hindi pa raw pumapasok sa paaralan ang grade 9 student na si Alias Rod. Pagkatapos ng flag ceremony, nagsimula na ang mga klase sa iba't ibang classroom ng grades 7 to 12. Bandang alas 9 ng umaga, lumalabas na nagkita sina Alias Rod at Alias Nash. Bandang alas 9:20 ng umaga, nakarinig na raw ng mga putok ng baril. Sa cellphone video na kuha ng isa sa mga estudyante, balot na ng takot ang mga bata nang marinig ang magkakasunod na putok ng baril sa labas ng kanilang classroom. Ang cellphone video na ito kung saan nakatip si Lawrence, kuha pala ng isa pang biktima na si Joyancy. Maririnig si Joyancy at iba pang estudyante na pinipigilan si Lawrence na lumapit sa pintuan. Pero ilang saglit pa, mumulagta na ang binatilyo ng tamaan ng bala sa kanyang dibdib. Makalipas ang 2 minuto, dumating na ang PNP Tacloban Police Station 1 sa lugar. Sa labas ng paaralan makikita ang mga nagtatakbuhan at nag-iiyakang mga estudyante at ibang mga bata. Nagtutulungan para maisalba ang kanilang mga kaklaseng sugatan at may tama. Kalahating oras, pasado alas 9 ng umaga, natunto ng mga otoridad si Alias Rod, 15 taong gulang. Bata pa, no? Nakapanayam ng resibo ang Bureau of Fire Protection Officer 2 na nakadakip kay Alias Rod. Nung papalapit ako, mayroon ako napansin na parang bat ata yun. Bat ng baril? Parang ganun. Dahan-dahan lang muna ako. Nung malapitan ko na siya, nung pwede ko na siyang mahawakan, doon ko na ginulat ko na siya. Habang pinipigilang kumilos, tinanong pa raw siya ng binatilyo kung makukulong ba siya para sa kanyang ginawa. Malaking tao sa'yo, sir, no? Makapansakit, makapantay ko, pero yung medyo maskulado para Nagmumura nung tinitake down mo? Parang nagtanong lang na makukulong ba ako? Mapipriso ba ako? Mapipriso ba ako? Pasado alas 11 ng umaga, pinasuko naman ng mga residente si Alias Nash, 14 na taong gulang. Natagpuan siya sa isang komunidad malapit sa San Jose National High School. Na-recover ng mga pulis ang isang caliber 38 mula kay Alias Rod, habang isang 9mm Glock naman ang ginamit ni Alias Nash sa pamamaril. Sa crime scene, mahigit 34 na bala ang na-recover. Ang isa rito, si Alias Rod daw ang nagpaputok, habang mahigit 30 bala naman ang pinakawalaan ni Alias Nash. Ang 9mm Glock na ginamit ni Alias Nash, natuklasan na isa palang
PNP firearm na naka-issue sa kanyang tiyakin na pulis. Ito po ay iniwan niya sa isang nilalagyan ng damit normally na may konting lock. At sinira po ito nung kanyang pamangkin at kinuha yung barel. She's now facing summary dismissal. To make it clear, yung summary dismissal proceedings po hindi pag-aalis sa pwesto kundi pag-alis sa serbisyo sa Philippine National Police. Ang caliber 38 naman na baril na ginamit ni alias Rod, nakarehistro sa isang security agency na nakabase sa Cebu. Ito po ay nakapangalan o nakarehistro sa isang security agency na based po sa Cebu City. Yung lolo niya raw po ay guard na kinuha rin naman sa isang parang tinawag na cashier box or parang mini vault na hindi rin naman po enough. Ayon din sa PNP, may magiging pananagutan sa batas sa mga may-ari ng mga baril. Sa isinagawang paraffin test sa dalawa noong June 23, nagpositibo ang mga kanang kamay ni na alias Rod at alias Nash. Positibo naman ang parehong baril para sa gunpowder residue. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel